Magandang araw po sa aming mga partner clients at sa lahat ng mga kasamahan namin dito sa Light Microfinance. Ako po ay si Pastora Alma Fernandez, partner mentor ng Pasig Branch. Ang topic po natin for this month of August ay We Help Kindle God's Agenda. Mga minamahal na kasama namin dito sa Light Microfinance, napakahalaga na hindi lamang tayo lumalago sa ating pangkabuhayan o negosyo, kundi tayo po ay magbubunga din sa biyaya ng Diyos na may kasamang kaloob ng Diyos na gumalak habang tayo ay busy sa iba't ibang gawain natin sa buhay. Sa araw na ito, may tatlong bagay na kailangan natin maintindihan upang tayo ay ganap na mabungan ng may kabuluhan ng ating buhay. At makikita po natin yan sa Genesis chapter 2 verse 15. Inilagay ng Panginoon Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Una, ang paglagay ng Diyos sa tao. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden. Ang estado ng buhay natin ay may kaugnayan din sa plano ng Diyos sa atin. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao. Tandaan po natin na ang Diyos ang naglalagay sa atin kung saan tayo naroon ngayon. Tandaan po din natin na ang estado natin, ang Diyos ang may plano niyan sa buhay natin. Tulad ng sinasabi sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. So, ito po ay plano ng Diyos na kung saan tayo inilagay ng ating Panginoon. So, kasama sa plano ng Diyos ay kung saan tayo naroon ngayon. Inilagay tayo upang maging mabuti dahil ang plano ng Diyos ay mabuti. Pangalawa, ang itinakda ng lugar ng Diyos sa tao. So, ang Diyos ang nagtakda kung saan tayo naroon. Sabi rito, sa halaman ng Eden, inilagay ng Diyos ang tao. So, mahalagang malaman natin ang partikular na tungkulin ibinigay sa atin ng Diyos. Itinakda ng Diyos para tayo ay maging epektibo at kapaki-pakinabang at maging maayos sa ating pakikitungo at pagtatrabaho. Tulad natin po na nandito sa Light Microfinance, maging sa mga partner clients natin, ang Diyos po ang naglagay o nagtakda sa atin dito. So, para sa ikukunlad natin, maging ng company, maintindihan natin na tayo po ay itinakda ng Diyos sa lugar na ito. So, anuman ang posisyon natin sa Light Microfinance o tayo man ay mga partner clients, gamitin po natin ang ating kakayahan, katalinuhan para maging malago ang ating mga kinaroroonan o ating mga trabaho. Pangatlo, ang disenyo at expectation o ekspektasyon ng Diyos sa tao. Sabi po rito, upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ito ang panawagan ng Diyos na maging tapat sa kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin at magbunga. Ang tungkulin ng tao ay pagyamanin at pangalagaan ang Eden. God expect us. May ekspektasyon po ang Diyos sa atin, saan man tayo inilagay ng Panginoon. Ito ay pagyamanin, palaguin, at pangalagaan ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin na trabaho. Mga partner clients at sa mga ka-lights, pagbutihin natin ang ating mga ginagawa dahil ito rin po ay inaasahan ng Diyos upang mapagyaman at mapalago natin ang ating kumpanya at maging ang ating mga sarili. Sa Roma Kapitulo 2, talatang 6, ito po ang sinasabi. Sapagkat iginawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. So anuman ang estado natin, saan man tayo nilagay ng Diyos, maging mabuti tayong katiwala. Sapagkat
Ang Diyos ang naglagay noon sa atin. At sa pagtakda ng Diyos na yon, kaakibat noon ay merong gantimpala sa sinumang tapat sa pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. So sa bawat isa sa atin, mga partner clients, mga ka-light dito sa microfinance, tayo po ay maging mabuting katiwala. At kaakibat noon, meron namang gantimpala ang ating Diyos. Muli, ako po si Pastor Alma Fernandez ng Pasig Branch, Pastor Mentor or Partner Mentor. Salamat po sa ating mga partner clients at sa ating mga ka-light sa pakikinig at suporta sa Light Microfinance at mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.